Sagana sa likas na yaman o marine biodiversity ang Roswell o Iroquois Reef sa West Philippine Sea base sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute. Nagsagawa ang UP-MSI ng scientific expedition sa southern portion ng Roswell Reef noong 2021. So there was a considerable reef extent with a diverse marine life such as reef fishes, hard coral, soft coral, seaweeds, and other marine invertebrates. As for the coordinates, I think we can coordinate on that later with our director. But actually the area is at the southern section of the Iroquois Reef. Kaya naman hindi maiwasan ng mga eksperto na makaramdam ng panghihinayang nang makita ang video ng Philippine Coast Guard at AFP sa kasalukuyang estado ng Roswell Reef. Nakakalungkot kung sakasakali na kung bumalik kami sa same location at puro na sila patay. Kailangan pang gumawa ng karagdagang pag-aaral ang UP-MSI para malaman ang lawak na napinsalang coral reefs at ang tunay na dahilan ng pagkasira nito. Pero ano-ano nga ba ang mga posibleng sanhi ng pagkawasak o pagkaubos ng corals? Hindi ko sure kung blasted yung area. We have to check. Deliberate, no? If, for example, collection of corals, tapos namatay. The natural phenomenon called coral bleaching. Nasa 26,000 square kilometers ang coral reef area ng Pilipinas. 30% ng coral reefs ng bansa matatagpuan sa West Philippine Sea. Tinatayang $140,000 o higit 7 milyong piso ang halaga ng nasisirang corals per square kilometer. Malaking pondo at maraming taon ang kailangang gugulin kung isasalba pa ang mga nawasak na corals. Reef rehabilitation is dependent on the damage, no? So, ang pinaka-importanteng consideration ay meron pa ba tayong source ng corals, no? Coral propagules. Meron ba o wala? But it will take a lot of time, like several years up to decades. However, kung wala na tayong natural source, for example, ng corals, kailangan na natin ng isang option ay ang active restoration approach. Sabi ng advocacy group na Oceana, malaking hamon din ngayon ang overfishing. 3 to 5% ng fish production ng bansa ay nagmumula sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ilan sa mga pangunahing nahuhuli sa West Philippine Sea is yung galonggong, yung tamban or sardinas. Pababa yung production ng galunggong. At ngayon, umaabot tayo sa point na we need to import. Rekomendasyon nila, ideklarang marine protected area ang West Philippine Sea. Mas mabilis kung may presidential proclamation na establishing it is a marine protected area. Pero mas mapapatibay din kung may legislation. Of course, syempre, kailangan may resources, may budget. Isinusulong na rin sa Kongreso ang mga panukalang batas na ideklarang marine protected area ang ilang bahagi ng Kalayaan Group of Islands at Scarborough Shoal para posible na raw isulong ng Pilipinas sa international community tulad ng ASEAN ang sama-samang pag-aksyon ng mga bansa para protektahan ang West Philippine Sea. Trista Nodalo, CNN Philippines.